Sa loob ng malawak na kagubatan kung sa may isang binatilyo ang mabilis na tumatakbo. Makikita rin sa binatilyo ang labis na pagod at mga pasa sa katawan tila ba may humahabol sa kanya. Ito pala ang pangunahing tauhan natin sa kwento. Habang tumatakbo ang binata, hindi niya namalayan na merong bangin sa unahan at mabilis siyang bumagsak sa baba ng bangin. Sa kanyang pagbaksak ay napamura na lang siya sa kadahilan. Hindi pa niya mag-alaw ang mga paa niya dahil sa nangyari. Natahimik naman ng ilang sandali ang binata at pilit tumatayo dahil sa naabot na siya ng mga humahabol sa kanya. Sa kanyang pagtayo, tinanong niya ang mga ito. Kung sumasayaw lamang ba siya sa mga palad nila mula sa simula. Napamura na lamang ang ating bida dahil sa pinaglalaroan lamang siya ng mga kumagnata. Nagbiro naman ang isang kumagna sa gitna. Siguro marami kang tinakbo sa loob ng isang oras para makarating dito at tinawag niya ito sa pangalang Prinsipe Qian. Nagsalita naman ang isang kumagna sa kaliwa. Sa lahat ng kanyang paghihintay sa ating bida umaabot na sa punto makatulog. Habang ang isa naman ay tumawa lamang sa mga sinabi ng kanyang kasamahan. Habang nilalabas na ng tatlo ang kanilang sandata. Napaisip naman si Prinsipe Qian kung ano na ang kanyang gagawin at wala na rin siyang lakas upang makatakbo. Nagtanong naman siya mga ito kung bakit gusto nila hindi siya makapasok sa academy at anong dahilan kung bakit gusto nila siyang patayin. Sinagot naman ito agad ng isang nakabaluting tao. Kahit sumuko ka sa pagpasok sa academy, dapat alam ni Prinsipe Qian na wala talaga itong talento sa martial arts. At dagdag pa niya, habang may karapatan ka pa sa trono. At ito lamang ang daan ang isuko nito ang buhay niya. Sa kadahilan meron itong dugo ng isang magsasaka. At wag ito mag-alala dahil ipaparanas nila ang walang sakit na kamatayan sa kanya. Nagpantig naman ang tenga ni Prinsipe Qian nang marinig niya. Ang sinabi ng mga kumag sa kadahilanan dinamay ng mga ito ang kanya ina. Galit naman kinuha ni Prinsipe Qian ang kanyang sandata. At nasabi rin hindi siya makakapayag na patayin siya ng mga ito. Ganon-ganon lang. Kung mamatay lang naman siya mas mabuting lumaban. Na lang siya hanggang sa huling hininga niya. Nagtaka naman ang kumag sa pagkuha ng sandata ni Prinsipe Qian. Sinabihan niya naman ito kung natuto ba daw ito ng martial arts. Mula sa warrior Jiang. Pero naisip niya dahil sa paghawak nito sa kanyang sandata ay wala itong kasanayan sa labanan pero humanga din siya sa prinsipe dahil hindi ito marunong sumuko. Natawa rin siya dahil mukhang maging masaya ang pagpatay nila sa prinsipe. Kasabay nito agad na niya inutusan ang kanyang mga alagad. Upang patayin ang prinsipe. Agad naman tumugon ang kanyang mga alagad. At mabilis ito tumungo sa prinsipe upang patayin. Nang makarating na ang mga kumag sa harap ng prinsipe. Agad naman ito inaatake ng prinsipe subalit mabilis lamang. Ito naiiwasan ng mga kumag. At agad naman ang handa ang isa upang atakehin ang prinsipe sa kamay nito. Sa ginawa ng nakabaluting tao matagumpay naman niya nataman ang kamay ni Prinsipe Qian. Kasabay nito ang pagsakal niya sa prinsipe. At sinabihan niya ang prinsipe kung ito lang ba ang kaya niya gawin. Pero hindi naman namalayan ng kumag ang palihim na pagkuha ng sandata ng prinsipe habang binababa niya ang kanya depensa. Agad naman ito nakita ng isa at agad niya binalaan ang kanyang kasamahan. Subalit huli na nang saksakin siya ng prinsipe sa lalamunan. Ikinagulat naman ito ng iba nang makita nila ang nangyari sa kanilang kasamahan. Makikita naman ang prinsipe, nakawalan na sa pagkakahawak ng hangal makikita rin ang paglabas ng maraming dugo sa leeg ng hangal. Natawa na lang ang prinsipe dahil sa minaliit siya ng kumag. Kaya nararapat lamang itong mamatay. Nagtaka naman ang mga hangal kung sa paano napatay ng bata ito ang kanilang kasamahan kahit hindi naman ito nakapagsanay ng martial arts. Napaisip naman ang kumag kung siyamba lang ba iyon. Dahil nakababa ang kanilang depensa o di kaya natuto na ito ng martial arts. Pagkatapos nito galit niya sinugod ang prinsipe. At agad niya ito binigyan ng malakas na atake. Sa mukha at pagtalsak ng dugo ng prinsipe. Sinabihan naman niya ang prinsipe isa ito pangahas. Dahil nagawa pa nito lumaban sa kanila. Kasabay nito sinaksak niya sa tiyan ng prinsipe. Napasigaw naman ang prinsipe dahil sa sobrang sakit. Kasabay nito ang pag-apak sa kanya tiyan. At sinabihan siya ng kumag kung ano pakiramdam na may butas sa tiyan. Wala naman nagawa na ang prinsipe habang namimilipit ito sa sakit sa isip niya akala niya matatakasan niya ang mga ito subalit. Tinanggap na ng prinsipe ang kanya kamatayan. Pero ayos na ito dahil napatay naman niya ang isang kumag. Patuloy naman inaapakan ng kumag ang sugatan ng prinsipe habang napapahigaw na lang ito sa sakit. At sinabihan niya ito damdamin nito ang sakit at dahan-dahan mamatay. Nagsalita naman ang isa sa kanyang isip na hindi ganito ang kanilang gawain na pagpatay subalit dahil sa pagkamatay ng
Isa nila kasamahan wala na silang pagpipilian kundi pahirapan ito. Hanggang mamatay. Napatigil naman siya nang makita niya na sumabog ang katawan ng kanyang kasamahan sa hindi malamang dahilan. At labis naman ang pagkabigla ang kanyang naramdam sa kanyang nakita. Makikita naman ang katawan ng kumag halos nawala na ang kalahating katawan nito habang may bakas na dilaw na inner hair ang naiwan dito. At labis naman ang pagkagulat nilang lahat sa kanilang nakita. Habang pinagmamasdan ng mga hangal ang bangkay ng kanilang kasamahan na sabi rin nila kung isang liwanag ba ang kanilang nakita ngayon. Habang abala pa sila sa pag-iisip meron namang yapak ang papalapit sa kanila. Agad naman ito napansin ng isa kaya. Agad niya sinabihan ang kanyang kasamahan at sabay turo nito sa isang direksyon. Agad naman sila na alarma sa isang misteryusong nilalang. At makikita naman ang malakas na aura ng misteryusong nilalang. Mapapansin din ang aura nito na parabang binabalot ng lightning sa buong katawan. Nabigla naman sila nang makita nila ang misteryusong nilalang. Napansin naman ng isa ang kasuotan ng misteryusong nilalang. Batid niya hindi pa siya nakakita ng ganitong kasuotan. Makikita naman ang misteryusong nilalang na naghahanda na ito upang patayin ang mga natitira mga hangal. Subalit agad naman sumugod ang isang nakabaluting tao papunta sa misteryusong upang atakehin ito. At pasigaw niya tinanong kung ano ang pagkakilala ng misteryusong nilalang. Hindi naman tumugon ang misteryusong nilalang. At nakangiti na lang ito dahil kusa na ito lumalapit sa kanyang kamatayan. Hindi nagtagal isang mabilis na liwanag naman ang tumama sa nakabaluting tao. Nang tumama na ito sa hangal. Sa isang iglap na bura ang katawan nito sa lakas ng liwanag na pinakawala ng misteryusong nilalang. At makikita rin ang maraming dugo ang tumalsik sa lupa. At makikita rin ang dalawa at napapatanong sa nangyari. Habang napapaisip ang dalawa agad naman kumilos ang misteryusong nilalang at makikita rin ang naiwan nitong imahe. Dahil sa sobrang bilis ng kanyang paggalaw. Habang napapaisip pa ang isa sa nangyari. Dahil isang segundo lang pinatay ang kanyang kasamahan. Naisip rin niya kung isa lang ba itong agility skill, pero napagtanto rin niya na parang invisible ang nilalang na ito. Hindi naman niya napansin na namatay na ang kanyang kasamahan. Sa kanyang paglingon, ang nakita na lang niya ang wasak na katawan ng pinuno nila. Napapatanong siya kung ano ang liwanag na yun at hindi rin siya makapaniwala sa kanyang nasaksihan. Napapatanong din siya kung sinong master ang nabubuhay sa ganitong antas na kapangyarihan. Naisip rin niya kung bakit ang master na ta ay pinoprotekta ng batang ito. Dagdag pa niya na halos marami ng dugo ang nawala sa batang ito kaya kahit anong oras maaari na itong mamatay kaya ang misyon ito pagpatay sa prinsipe ay natupad na kaya. Hahayaan na lang ito hanggang sa mawalan na ito ng buhay. Ang importante makatakas siya dito. At hindi nagtagal hindi na siya nagdalawang isip na tumakas. Habang papatakas ang kumag, hindi naman ito hinayaan ng misteryusong nilalang. Na makatakas kaya sa isang iglap madali lamang ito pinatay ng misteryusong nilalang kahit medyo malayo na ang kumag. Natuwa naman ang ating bida dahil sa pagkaubos ng mga hangal at nararapat lamang ito sa kanilang lahat. Habang unti-unti na nawawala ng malay ang prinsipe. Namangha naman siya sa misteryusong nilalang at tinawag niya itong ancestor. At natutuwa pa ito habang malapit na siyang mamatay. At hindi rin niya maintindihan ang mga sinasabi nito. Hindi rin niya makita ang nilalang ito dahil malabo na paningin ko. At kung sa ganito lang ba siya mamatay? Makikita naman ang misteryusong nilalang na may ginagawa. Subalit nagkaroon ito ng problema. Kaya wala na siya pagpipilian kundi gawin ito. Meron naman siya kinuha sa kanyang tagiliran. Isang bagay. At nasabi niya na kailangan niya magmadali. Dahil sa mamatay na ang batang ito. At ilang sandali agad na niya ito tinurukan sa leeg. At hindi nagtagal agad naman siya natapos sa kanyang ginagawa. Pagtapos nito tinawag naman ang ating bida sa pangalang ancestor name. At sinabi niya rito na siguraduhin niya magtagumpay at magmadali mabuhay ang descendant na ito. At dagdag pa niya na ito ang nano machine ang pinakabagong version. Simple lang ang paggamit nito. Kasabay nito nagpaalam na ito at sinabihan ng prinsipe siya na ang bahala kung paano niya ito gagamitin. Wala naman idea ang prinsipe kung ano ang pinagsasabi ng misteryusong nilalang yun sa kanya. At ilang sandali, nagulat naman ang prinsipe nang may narinig siya ng isang boses sa kanyang ulo at bumabakit ito ng mga numero. Agad naman ito nakilala ng ating bida ang boses. At napagtanto niya na nasa loob ng isip niya ang misteryusong nilalang.
Kasabay nito ang pag-aktibong ng 7 henerasyon ng nanomachine.